Nakatuon ang tingin ni Sorayang sa maliit na nilalang na mahimbing na natutulog sa kanyang harapan. Nagtaka siya nang makita ang anyo nito at napagtantong isa itong Soro, lalo siyang naguluhan at nagtanong sa sarili kung ano ang ginagawa ng ganitong uri ng hayop sa lugar na iyon. Biglang naalala ni Sorayang ang sinabi ni Dongpil na habang papasok ng mas malalim sa sakop ng nag-iisang kawayan, lalong tumitindi ang lakas at kapangyarihan ng mga nilalang na matatagpuan doon, dahil dito ay napaisip siya at hindi makapaniwala kung ang maliit at tila walang kapangyarihang nilalang na ito ang pinakamalakas sa buong kagubatan. Gayunman, agad niyang inayos ang kanyang isipan at naisip na dahil sa kinalalagyan niya, hindi dapat hatulan ang kakayahan at halaga ng anumang bagay batay lamang sa panlabas na anyo, nanatili siyang mapagmatsyag at nagpas siyang huwag magpapabaya sa pagbabantay dahil sa posibleng panganib na maaring idulot nito. Huling ibinalik ang tingin ni Sorayang sa natutulog na hayop na tila payapa at walang kagalit-galit na anyo. Sa kabila ng kanyang pagiging maingat, hindi niya mapigil ang humanga sa nakita, kinilala niyang kahit ano pa man ito, sadyang nakakaakit at kaibig-ibig ang anyong nito na halos mapapahaplos na siya rito. Ngunit bigla siyang natauhan at agad na pinigilan ang sarili, napagtanto niyang muntik na siyang maloko at mahatak ng nakakaakit na presensya nito, na tila katulad ng panghihikayat na kilala sa mga alamat tungkol sa may siyam na buntot na Soro na nakalilinlang ng isipan. Agad niyang tinipon ang kanyang diwa at ibinalik ang atensyon sa kanyang layunin, na nagpa siyang magpatuloy sa paglalakbay, nagpa siya rin siya na sakaling natutulog pa rin ito sa kanyang pagbabalik, sa kanya susubukang gisingin ang nilalang. Habang naglalakad papalayo, bigla siyang natigilan at nagpakita ng pagtataka dahil sa hindi inaasahang nakita at naramdaman. Lalong naguluhan si Sorayang nang matanto na iyon na pala ang dulo ng kanyang tinutungo, ipinahayag niyang mas maliit at mas payak ito kumpara sa kanyang inaasahan at naisip na mangyayari. Napaisip si Sorayang at nagtanong sa sarili kung baka naligaw siya ng landas, dahil tila hindi kapani-paniwala na narating na niya ang dulo ng lugar sa napakaikling panahon lamang. Bahagyang nadismaya siya sa naging karanasan dahil inaasahan niyang mas mahahaba at mas mahirap pa ang kanyang tatahakin bago matagpuan ang kanyang hinahanap. Unti-unting naunawaan ni Sorayang ang lahat at napagtantong ang mga kawayang nasa kanyang harapan ang mismong bagay na matagal na niyang pinaghahanap at inaasam na makamit. Habang hinahawakan ang makinis at matigas na katawan ng halaman, hindi siya makapaniwala na natagpuan niya ito ng ganoon na lamang kadali at walang naging hadlang at pagsubok. Ngunit agad siyang nabigla at natigilan ng damhin ang di karaniwang lakas na nagmumula rito, ang nilalaman nitong espiritual na enerhiya ay labis na masagana, matindi, at higit pa sa kanyang inaasahan. Sa wakas ay natiyak ni Sorayang ang katotohanan at kinilalang ito ang pinakamataas na antas ng enerhiyang naramdaman niya sa buong lugar, ang kanyang matagal na hinahanap na pinakamakapangyarihang uri ng kawayan ay naroon na mismo sa kanyang harapan. Tumaan sa kanyang isipan na kung mapapadalisay niya ang kahit tatlo lamang sa mga ito, maaaring magkaroon siya ng lakas na hihigit sa lahat at maging pinakamataas ang antas ng espiritual na kapangyarihan, ngunit agad din niyang binawi ang kaisipang iyon at sinaway ang sarili, dahil alam niyang magiging labis na kasakiman ang paghahangad ng ganoong dami. Alam niyang hindi pa sapat ang tibay ng kanyang katawan upang tanggapin at panatilihin ang ganitong kalakihang dami ng enerhiya ng sabay-sabay, dahil dito ay nagpasya siyang makontento na sa isa lamang dahil natupad na ang kanyang layunin, at ang pagkuha ng higit pa rito ay magiging panganib at labis na pagnanasa na lamang. Gayunman, bahagyang nakaramdam siya ng panghihinayang dahil sa limitasyong kailangang sundin, ngunit bigla siyang natigilan ng may mapaansing kakaiba sa kanyang nakikita. Lalo siyang nagtaka nang matentong isa lamang ang nakatayong usbong ng kawayan sa gitna ng marami at matatandang puno, hindi niya maunawaan kung bakit sa napakalawak at sagradong lugar ay isa lamang ang nabubuo at handang gamitin. Muling ibinauling ni Sorayang ang tingin sa maliit na hayop na nanatiling mahimbing ang tulog, na tila walang kamalay-malay sa mga pangyayaring nagaganap sa paligid nito. Natuwa at humanga siya ng damhin ang likas na katangian ng usbong ng kawayan, ayon sa kanyang pakiramdam, sadyang dalisay at walang bahid ng anumang dumi ang espiritual na enerhiya nito, kaya't tiyak na magagamit niya ito agad nang hindi na kinakailangang gumamit pa ng anumang pamamaraan upang linisin at ayusin ang kapangyarihang nakapaloob dito. Biglang napasigaw si Sorayang habang dahan-daang binubuhat kawayan ng walang pag-aatubili, sa kanyang isipan, dahil isa lamang naman ang kanyang kukunin na kawayan, hindi masama kung dadalhin na rin niya ang hayop bilang karagdagang bagay na makuha mula sa lugar na iyon. Bahagyang gumalaw ang mga tinga ng Soro dahil sa ingay ni Sorayang sa pagbunot ng kawayan. Buong lakas at tiyaga ay hinailan ni Sorayang ang usbong ng kawayan mula sa lupa, na naghahandang tuluyang bangkilan ito at gawing kanya ang pinakahihintay na yaman. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumilat ang mga mata ng Soro na kanina patulog, kumislap ang matingkad na liwanag mula rito. Unti-unting bumangon ang maliit na nilalang, dahan-daang iginalaw ang katawan at tiningnan ang kanyang paligid na parang mulat na mulat ang diwa at alam na alam ang lahat ng nangyari simula pa sa simula.
Samantala, abala na si Sorayang sa pagkain ng nakuha niyang kawayan, ipinahayag niya na sadyang malambot ang laman nito, masarap ang amoy, at madali itong lunukan ng hindi nagdudulot ng anumang hirap sa pagdaan sa lalamunan. Gayunman, lalong naguluhan siya matapos itong kainin, bagaman tiyak na punong-puno ito ng matinding espiritual na lakas, hindi niya nararamdaman ang inaasahang epekto. Matapos ang mahabang pag-iisip at pagsusuri sa sariling kalagayan, nagpasya na siya at naghandang kumilos ng iba dahil naintindihan niyang mayroong hindi tama at nakatagong dahilan sa likod ng pangyayaring ito. Inilabas ni Sorayang ang kanyang espada mula sa kalooban na nagpasyang hindi siya titigil hanggat hindi nakakakuha ng tunay at makapangyarihang espiritual na kawayan na makapagbibigay sa kanya ng hinahangad na lakas. Nakatayo siya sa gitna ng masisiksikan at may tatayog na mga puno ng kawayan, na tila nakapaligid sa kanya bilang matatag na pader na naghaharang sa sinumang nais magkaroon ng bahagi ng kanilang yaman at kapangyarihan. Buong lakas at tiyaga ay inihanda niya ang kanyang sarili at ang sandata, na tinitiyak na tama ang tayo at sapat ang lakas na kanyang gagamitin upang lubusang maputol ang matigas na katawan ng halaman. Buong puwersang ibinagsak ni Sorayang ang talam ng espada sa pinakamatibay na bahagi ng kawayan, ngunit sa sandaling dumampi ito, bigla siyang natigilan at nabigla sa naging tugon ng kanyang tinamaan. Sa halip na maputol at kahit magkaroon lamang ng hiwa, agad na tumalbog ang espada na parang tumama ito sa isang bagay na mas matigas pa kaysa sa bakal at bato, na halos magdulot pa ng pagkawala ng balanse ng nanambulot. Hindi makapaniwala si Sorayang sa nangyari at nagtanong sa sarili kung bakit hindi ito nagisgasan at nagpapahibayag ng kahit kaunting hiwa, bagaman alam niyang sapat ang talam at lakas na kanyang ginamit. Napaisip siya at inisip na baka kulang sa lakas at bilis ang kanyang paghampas, kaya't sinubukan niyang suriin kung saan maaaring nagkulang ang kanyang galaw at pamamaraan. Muling idinikit at itinutok ni Sorayang ang talam ng kanyang sandata sa ibabaw ng balat ng kawayan, at masusing sinuri ang bawat bahagi upang makita kung mayroon man lamang bakas at markang naiwan ng kanyang nakaraang hampas. Napapikit siya ng bahagya at napabulong sa galit at paghanga ng matanto ang katotohanan, ang mga espiritual na kawayan sa pook na ito ay tunay na naiiba, mas pambihira, at mas matibay kumpara sa anumang nakita. Lalong nadagdagan ang kanyang pagtataka at pagkabahala habang nakatitig sa harapan, dahil tila ang kanyang inaakala at alam ay unti-unting nababaligtad at nagiging masalimuot ang lahat ng kanyang ginagawa at nakikita. Naramdaman ni Sorayang ang matinding pagkadismaya at galit dahil sa hamon na ipinapakita ng tila simpleng kawayan, ang simpleng gawain ay nagiging matinding pagsubok sa kanyang pasensya at kakayahan. Sa kabila ng kanyang galit, matatag niyang ipinahayag na tatamaan niya ang kawayan anuman ang mangyari. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili, sinabi ni Sorayang na ang espada ay dapat sumunod sa kalooban ng isipan, at ang espada ay dapat kumilos bilang isang tao. Sumugod si Sorayang at inilunsad ang kanyang atake, sa isang mabilis na galaw, inilabas niya ang kanyang moon slash, na tila handang putulin ang kawayan. Tinamaan ni Sorayang ang kawayan, ang kanyang atake ay tila may sapat na lakas upang putulin ito. Sa kanyang pagtataka, nakita niya na napakinis ang pagputol sa kawayan, ang kawayan ay tila naputol ng walang anumang hirap at pinsala. Dahan-dahan nahuhulog ang kawayan matapos ang kanyang pag-atake. Nagsalita si Sorayang, puno ng kasiyahan, at sinabing iyon na nga. Habang sinusuri ang kawayan, nagsalita si Sorayang at sinabing sadyang matigas ito. Nagtaka si Sorayang kung gaano karaming espiritual na chi ang nasa kawayan upang maging kasing tigas ng bakal. Nagsalita si Sorayang, puno ng pagkamangha, at sinabing habang lalo niyang nalalaman ang tungkol sa kagubatan, lalo itong nagiging kamangha-mangha. Bigla siyang nagtaka sa kanyang paligid, na tila may napansin siyang kakaiba. Nagkatingin sila ng Zoro na kanina lang nagmamasid sa kanyang ginawa. Nagulat si Sorayang sa biglaang paglitaw ng Zoro. Nagtaka ang Zoro sa reaksyon ni Sorayang, na tila hindi nito naiintindihan kung bakit ito nagulat. Nagsalita si Sorayang at tinanong kung ito ba ang Zoro na nakita niya kanina, pagkatapos ay tinanong niya kung kailan ito nagising. Sinabi ni Sorayang na hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon, bagaman abala siya sa espiritual na kawayan, dapat ay napansin niya ang presensya nito. Nagsalita si Sorayang at inutusan ang Zoro na lumayo. Muling nagsalita si Sorayang at nagtanong kung may gusto ba ito mula sa kanya, binigyan din niya ang kanyang sarili ng babala na huwag magpapabaya. Inisip ni Sorayang na bagaman mukha itong kaibig-ibig, ito ay isang hayop ng solitary bamboo grove, bagaman hindi niya naramdaman ang anumang pagnanasa sa dugo mula rito, kailangan niyang manatiling alerto. Dagdag pa niya at sinabing ang kanyang matinding pandama ay nagsasabing walang problema, dahil sa liit nito, sa tingin niya ay hindi naman makakasakit ang mga atake nito. Nilapitan ni Sorayang ang Zoro at sinabing hahaplasan niya lamang ito ng kaunti. Biglang kinagat ng Zoro si Sorayang, na niya hindi inaasahang atake. Biglang sumabog ang dugo mula sa kagat ng Zoro, na nagdulot ng matinding sakit kay Sorayang.
Pagkatapos ang nangyari kanina, muling bumalik Sorayang sa bamboo forest. Nakatayo si Sorayang sa tabi ng putol na bamboo habang naglalabas ito ng enerhiya. Nagsalita si Dongpil at sinabing nakuha niya ba talaga ito habang napahanga siya sa kakayahan ni Sorayang. Ipinagmalaki naman ni Sorayang na bilang ang kilalang Chun Haogen, natural lamang na nagawa niya iyon. Binanggit din ni Dongpil ang kamanghamanghang spiritual na enerhiya ng kawayan at kung gaano siya nahirapan sa pagputol nito dahil sa tigas. Ikinwento pa ni Sorayang na kinailangan pa niyang gamitin ang kanyang espada aura na labis na ikinagulat ni Dongpil. Pinuna ni Dongpil ang nakakatakot na kinis ng hiwa at pinuri ang kahangahangang espada aura ni Sorayang. Pinagmasdan ni Dongpil ang nagawa ni Sorayang at nagtaka kung kaya niyang magputol ng ganoon kahit pa ang pinakamahusay na espada sa buong mundo ang gamitin niya. Pagkatapos ay nagpahayag si Sorayang ng pagod mula sa lahat ng kanyang ginawa. Tinawag naman siya ni Dongpil at nagtanong si Sorayang kung bakit. Ipinagpatuloy ni Dongpil ang kanyang tanong, tinutukoy ang Zoro na kumagat kay Sorayang kanina. Nagulat si Sorayang na nakasunod sa kanila ang Zoro at inilarawan niya ito bilang isang kakaibang nilalang. Naalala ni Sorayang na nakita niya ang Zoro na natutulog sa gitna ng kawayanen. Patuloy pa ni Sorayang na nang subukan niyang haplasan ang Zoro, muntikan na nitong kagatin ang kanyang daliri, ngunit bigla siyang nagulat nang mapansin ang isang bagay. Nagulantang sina Sorayang at Dongpil nang makita ni Sorayang na wala na ang marka ng kagat. Nagtaka si Sorayang kung dahil ba ito sa spiritual na enerhiya, at nagulat din si Dongpil sa kanyang nakita. Galit na galit si Dongpil at pinagalitan ang Zoro, at nagtanong kung paano nito nagawang kagatin si Sorayang. Sumigaw naman si Sorayang na palayain na ang Zoro. Ngunit hindi pinansin ni Dongpil si Sorayang at sinabing hindi niya basta-basta mapaulalaya ang Zoro. Matapos itong sakta si Sorayang, tanong ni Sorayang, naghahabol na rin ba ngayon si Dongpil ng mga hayop? Sinabi ni Sorayang na tumigil na at lumapit sa kanya, at humingi naman ng paumanhin si Dongpil. Sinabi ni Sorayang kay Dongpil na napakalaki ng kawayan para buhatin pabalik kaya doon na lamang nila ito lilinisin. Sumagot naman si Dongpil na magbibigay siya ng suporta. Ginamit ni Sorayang ang boundless technique habang isinasagawa niya sa kanyang kamay. Namangha si Dongpil na sinasabing ang technique na iyon ay laging kahangahangang panoorin. Patuloy na gumagamit ng boundless technique si Sorayang. Inilarawan ni Dongpil kung paano, sa isang iglap, nawala ang lahat ng dumi sa paligid at lumanas ang hangin. Patuloy si Dongpil sa kanyang pagmamasid na nagsasabing hindi lamang ito nangangahulugang may kakaiba siyang teknik sa martial arts, kundi nangangahulugan din na may malalim siyang pag-unawa sa mga teknik ng Chi. Habang lalo niyang inoobserbahan si Sorayang, lalo siyang nagtataka dahil hindi ito mukhang isang kabataan sa kanyang 20s. Para kay Dongpil, si Sorayang ay tila isang bihasang mandirigma na nabuhay ng maraming dekada. Dahan-dahan hinihigop ni Sorayang ang enerhiya ng kawayan. Kasabay ng pagkawala ng parteng bahaging enerhiya sa kawayan. Patuloy na hinihigop ni Sorayang ang enerhiya at patuloy ring nauubos ang enerhiya ng kawayan. Nang tuluyan ng naubos ang isang bahagi ng kayawan, ay tuluyan na ring naging abo ang kawayan. Labis na nagulat si Dongpil sa kanyang nasaksihan. Nakatuwa at nakapikit si Sorayang, abala sa paggamit ng kanyang teknik. Naobserbahan niya ang pagbabago sa loob ng kawayan. Kasabay niyang idinilat ang kanyang mga mata. Sinabi ni Sorayang na tapos na ang lahat, agad namang niyang sinabi na ang katas sa loob ng spiritual na kawayan ay ang pinakamainam na elixir na matatagpuan. Pinuri ni Dongpil si Sorayang sa kanyang mahusay na trabaho. Sumagot si Sorayang na hindi iyon problema at inanyayahan si Dongpil na uminom muna. Nagulat si Dongpil, nagtatanong kung paano niya magagawang uminom ng gayong napakahalagang elixir. Sumagot si Sorayang, tinatanong kung hindi ba napapagod si Dongpil sa labis na pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras. Ipinahayag ni Dongpil na naiiba ang sitwasyong iyon, nararapat lamang daw na si Sorayang ang uminom ng elixir dahil nakuha niya iyon ng walang tulong niya. Tinanong ni Sorayang kung ganoon na lang ba lagi ang mangyayari hanggang sa huli, ipinaalala niya na nagkaroon na sila ng ugnayan, kaya't hindi dapat maging malamig si Dongpil at inutusan itong bilisan na ang pag-inom. Idinagdag ni Sorayang na maraming beses nang iniligtas ni Dongpil ang kanyang buhay upang karapat-dapat dito, at sa katunayan ay siya pa nga ang dapat na makaramdam ng hiya, na dapat sana ay ibibigay niya ang lahat kay Dongpil, ngunit kalahati lang ang naibibigay niya. Nagulat si Dongpil at tinawag siyang Young Lord. Sinabi ni Sorayang na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Dongpil na manatili sa isang masamang lugar dahil sa kanya. Kinumpirma ni Sorayang na nagtrabaho ng napakahusay si Dongpil at seryoso siya sa kanyang sinasabi. Dahil sa kanya sinabi ay nanglalambot si Dongpil sa kanyang mga sinabi. Ipinahayag ni Dongpil na paprotektahan niya si Sorayang hanggang sa matapos ang kanyang tungkulin, walang banta ang makakapangyari kay Sorayang maliban na lamang kung dadaan muna sila sa kanyang patay na katawan.
Umayos si Sorayang at sinabi na tigilan na iyon at inumin na lang ang elixir. Idinagdag naman ni Dongpil na kahit matapos ang kanyang tungkulin, hindi niya malilimutan ang malaking pabor na ibinigay sa kanya ni Sorayang hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Inilahad ni Dongpil na siya, si Ma Dongpil, ay kailangan ng bumalik sa Court of Elders kapag umalis na sila sa lugar na iyon, ngunit sa kanyang puso ay lagi niyang biglang tumapon ang likido mula sa kawayan. Masiglang pinilit ni Sorayang si Dongpil na inumin ang likido, sinasabing inumin na lamang ito, si Dongpil naman ay hirap na hirap at tumututol, binabanggit ang pamagat ni Sorayang. Ipinagpatuloy ni Sorayang ang pagpilit, sinasabing nais niyang makita ang paggalaw ng Adam's apple ni Dongpil, habang si Dongpil ay patuloy na hirap sa paglunok. Narinig ni Sorayang ang tunog ng mga paang papalapit. Nagulat si Sorayang at napansin na may papalapit. Muling binanggit ni Sorayang na may papalapit na sinagot ni Dongpil ng pagtataka. Lumabas ang mga mababanggas na hayop. Nagsipagliparan ang mga ibon palayo, senyales ng panganib. Nagtataka si Sorayang kung ano ang nangyayari, habang si Dongpil naman ay sumagot na wala siyang ideya. Napansin ni Dongpil na lahat ng mga hayop sa liblib na kawayanen. Nagbabala si Dongpil na paparating na at napapaligiran na sila ng mga kalaban. Mabilis na inubos ni Sorayang ang natitirang inumin at nagdesisyong tapusin na muna ito. Tinanong niya si Dongpil kung kabisado na ba nito ang mapa at daanan ng lugar, at agad namang kinumpirma ito ni Dongpil. Pinuri niya ang pagiging maaasahan ni Dongpil at nag-utos na simulan na ang pagtakas. Subalit biglang napahinto at nagulat si Sorayang. Hindi siya makapaniwala na naroon pa rin ang Soro at hindi ito umalis. Lalo siyang namangha nang makitang tulog pa rin ito sa kabila ng ingay at gulo, dahil sinundan naman siya nito hanggang doon, hindi niya kayang iwanan ang hayop. Agad na inihagis ni Sorayang ang Soro kay Dongpil, dahilan upang magulat si Dongpil. Inutusan niya itong buhatin at takbuhan kasama ang hayop upang hindi ito masaktan, habang siya naman ang haarang at pipigil sa mga humahabol. Tinawag ni Dongpil si Sorayang nang may pag-aalala at pagkabigla. Ipinikit ni Sorayang ang kanyang mga mata habang dahan-daang inilalabas ang kanyang tunay na lakas. Buong tapang niyang hinamon ang mga darating na kalaban. Nag-aalala si Dongpil at nakiusap na umalis muna sila at siya na ang harang, ngunit hindi ito pinakinggan ni Sorayang. Bigla na lamang sinuntok ni Sorayang si Dongpil, inutusan itong sumunod na lamang sa kanya. Sa sobrang lakas ng suntok, napalipad ng malayo ang katawan ni Dongpil. Sumigaw ito habang umaaray at tinatawag ang kanyang amo. Kahit nasa ere, hindi makapaniwala si Dongpil sa tindi ng lakas at galing ng martial arts na ipinakita ni Sorayang. Sa kabila ng pagkagulat, nagawa pa ring magbigay ng babala si Dongpil tungkol sa panganib na nasa likuran ni Sorayang. Dumilat si Sorayang na puno ng determinasyon at tapang ang kanyang mga tingin. Isang napakalakas at nakakatakot na aura ang biglang bumalot at lumabas mula sa kanyang katawan. Ginamit ni Sorayang ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik at isinigaw ang heaven-splitting triple slash. Tumama ang atake niya ng direkta sa isang dambuhalang ibon. Ipinahayag niya na ito ang kanyang sikretong teknik bilang isang assassin king na matagal niyang itinago. Sa oras na ito, hindi na siya magpipigil pa at gagamitin niya ang lahat ng kanyang alam. Sa malayong lugar, makikita ang isang tore na nakatayo sa tuktok ng bundok. Doon ay nakatalikod at tila nakikinig sa nangyayari ang Demon Lord. Biglang lumabas ang isang dambuhalang Soro, nagtaka siya kung bakit lumabas ang hari ng gubat at iniwan ang kanyang nasasakupan. Naguguluhan ang Demon Lord at hindi maintindihan kung bakit ito gumalaw. Biglang nanigas ang kanyang buong katawan nang maramdaman niya ang isang napakalakas at pamilyar na presensya. Hamyunin ng malakas ang hangin sa pagitan ng mga kawayan. At sa isang saglit tila gumalaw at nabuhay ang buong kagubatan. Muling ibinawling ang tingin sa tore na nasa malayo. Nakatayo si Sorayang sa gitna ng kawayanan tila puno ng kakaibang presensya. Isang salita ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang tungkol sa ikatlo. Sa wakas ay naintindihan na niya ang lahat, napagtanto niyang iyon nga ang tunay na dahilan kung bakit nagkaganoon ang mga pangyayari. Mula sa malayo, inobserbahan siya ng Demon Lord at binanggit na tila nagbago na si Sorayang matapos nitong malampasan ang pagbara ng enerhiya. Sinabi niyang parang ibang tao na ang kaharap nila ngayon kumpara sa dati. Ipinaliwanag nito na ang esensyang nakita niya kay Sorayang sa Demonic Judgment Pavilion ay may kinalaman sa kamatayan, samantala, galit na inutusan ni Sorayang ang mga hayop na tumabi. Walang habas na sinigawan niya ang mga ito at tinawag na mga hamak na nilalang. Buong lakas niyang hinihingi na palayasin na siya at palabasin sa lugar na iyon. Hindi maalis ang pagtataka ng Demon Lord at direktang tinanong si Sorayang kung nakapunta na ba ito sa mundo ng mga patay o sa underworld. Nakatayo si Sorayang sa ibabaw ng mga talo ng halimaw. Matindi at nakakatakot ang kanyang mga tingin na tila walang kinatatakutan. Pagkatapos ng labanan ay muling tumahimik ang kagubatan.
Samantala, dahan-dahan binuhos ng Demon Lord ang kanyang alak sa mangkok. Nagpahayag ng kasiyahan ang Demon Lord, sinabi niyang tama ang desisyon niyang ipatawag si Sorayang sa Demonic Judgment Pavilion. Tinawag niya ang dambuhalang Zoro na tinawag niyang Jackal. Tinanong niya ito kung ano ang nakita at naramdaman nito sa presensya ni Sorayang. Sa paningin ng Zoro, malinaw na nakita nito ang imahe at anyo ni Sorayang. Samantala, tila may napagtanto at narinig si Sorayang kaya napasinggal siya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw ang isang dambuhalang tigre. Sinuri ni Sorayang ang dambuhalang nilalang at tinanong kung ito ba ang pinuno at ang hari ng Solitary Bamboo Grove. Bigla na lang sumugod ang nilalang nang walang pag-aatubili ngunit naiwasan lang ni Sorayang ang atake. Nagulat siya nang bigla itong umatake habang siya ay nakikipag-usap lamang, napansin niyang napakabilis ng galaw ng hayop. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, hindi na napigilan ni Sorayang ang inis at sinabing ayaw na ayaw niya sa mapanganib na gubat na iyon. Nang makitang sinusundan pa rin siya ng hayop, napagdesisyonan niyang harapin na ito ng tuluyan. Ginamit niya ang kanyang teknik na tinatawag na Grasshopper Ascension. Buong tapang niyang hinarap ang halimaw at determinado itong talunin. Malakas na umungol ang halimaw dahil sa ataking pinakawalan ni Sorayang. Mabilis itong bumangsak sa kawayanan na lumikha ng malakas na pagsabog. Napagtanto ni Sorayang na kapag isinama niya ang kapangyarihan ng demonic arts, maging ang simpleng teknik sa paggalaw lamang ay nagiging isang napakalakas na atake. Nagsalita si Sorayang at inamin na medyo nadismaya siya sa naging laban. Sabi niya, akala niya ay isa ito sa pinakamalalakas na nilalang sa buong kagubatan, ngunit tila hindi naman umaayon sa inaasahan niya ang lakas nito. Hinamon niya ang kalaban na huwag nang magkunwari pa at ilabas na ang tunay na anyo at lakas, dahil wala naman siyang masyadong oras sa araw na iyon. Dahil sa hamon, unti-unting lumabas ang isang anino mula sa makapal na usok. Napangiti si Sorayang at sinabing iyan ang gusto niyang mangyari, ang makaharap ang tunay na kalaban. Malakas na umungol ang tigre at ipinakita ang tunay nitong poot at kapangyarihan. Napahiyaw si Sorayang nang mapaansing bumilis ng husto ang galaw nito, at hindi nagtagal ay tinamaan siya ng malakas na atake dahilan upang mapadaing. Malakas na bumangsak si Sorayang sa kawayanan na lumikha ng matinding ingay. Nakatayo ang tigre na tila nagbabanta at handang sumugod muli anumang oras. Samantala, muling narinig ang kakaibang tunog at galaw na nagmumula sa buong kawayanan. Dahil sa lakas ng tama, nahulog at kumalanseng ang espada ni Sorayang sa lupa. Sa isang iglap, pinaligiran siya ng napakaraming tigre at wala na siyang matakbuhan. Napadaing siya sa sakit at hiya ngunit pinilit niyang tumayo. Kahit nasa delikadong sitwasyon, hindi siya natakot at tinawag pa ang mga ito na mga dambuhalang pusa, may halong banta niyang tinanong kung gusto ba nilang mamatay.